Hindi pinayagan ng lalaki ang matandang babae na makasakay sa eroplano. Nagawa niya pa nga itong itulak palabas ng nasabing sasakyan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, nang makita ng lalaki na lumalabas mula sa banyo ng palikuran ng eroplano ang matandang babae, mabilis ang tibok ng puso niya nang marinig kung ano ang sinabi ng matanda sa kanya. Isa lamang iyong normal na araw at abalang-abala ang New York International Airport. Merong isang lalaki na nagngangalang Johnny. Nasa 37 taong gulang na siya. Masaya ang ekspresyon ng mukha niya habang siya ay nakapila para sa kanyang paglipad papunta sa California. Talaga namang walang makakasira sa kasiyahang nararamdaman ni Johnny kahit na napaka-busy at abala ng lugar na iyon noong araw na nasa airport siya. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na mabibisita niya ulit ang kanyang pamilya at magkakaroon siya ng pagkakataon na makapag-relax sa kanilang sikat at payapang beach sa lugar kung saan sila nakatira. Habang malalim na iniisip ng lalaki ang mga gagawin niya kapag nakauwi na siya sa kanilang lugar, hindi na nga halos napapansin ni Johnny ang mga tao sa kanyang paligid. Patuloy niya lamang ini-imagine ang katamtamang init na magmumula sa araw at sobrang nakaka-relax na mga alon na kanyang mararamdaman sa kanyang pag-uwi. Maya-maya pa, biglang may sumulpot na isang matandang babae sa likuran ng kanilang pila at nang matitigan nga ni Johnny ang matandang babae na ito, ay bigla siyang may naalala na kakaibang pangyayari na kanyang nasaksihan kani-kanina lamang malapit sa palikuran ng airport. Nakaupo lamang kasi siya sa gilid habang naghihintay ng oras ng kanyang pag-board nang marinig niya ang isang kasuspe-suspetsang pag-uusap. Ang matandang babae na ito na ngayon nga ay nasa likuran na ng kanyang pila ay nakikipag-usap sa kanyang telepono noong mga pagkakataon na ito. Pero ang mga salitang binitawan ng babae ay nagdulot para halos manigas sa gulat si Johnny. Pero maya-maya pa ay tuluyan na ngang nag-anunsyo na oras na para sumakay sila sa eroplano. Hindi pa rin naman mapakali si Johnny habang lumalapit at dahan-dahan silang naglalakad papunta sa boarding gate. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang posibilidad na ang matandang babae na ito ay may daladalang panganib para sa kanila. Habang binibigay niya nga ang ticket at mga dokumento sa mga staff, pinagmamasdan niya ang babae sa kanyang likuran na may halong kaba. Ang matandang babae na ito ay ang huling pasahero sa pila at nag-aayos ito ng kanyang bag. Pagdating sa loob ng eroplano, agad na kumilos si Johnny. Agad niyang nilapitan ng mga flight attendant. Ang kanyang boses ay puno ng bagabag habang ibinabahagi niya ang kanyang narinig sa mga flight attendant. Alam kong mahirap to paniwalaan. Pero kanina narinig ko yung babaeng matanda na yun na nagsasalita tungkol sa isang kahina-hinalang bagay. May kausap siya sa telepono. Hindi malino pero parang bomba yata yung dala niya. Siya yung huling pasero dito sa pila. At papalapit na siyang makapasok dito sa eroplano. Nang marinig nga ito ng mga flight attendant ay hindi na sila nag-atubiling kumilos. Agad silang tumugon ng seryoso sa mga pangamba ni Johnny. Tinuro na rin ni Johnny ang matandang babae na nasa pila pa rin at pasakay pa lamang sa eroplano. Ang masayang ekspresyon sa mukha niya ay biglang napalitan ng pag-aalala at takot. Nanonood siya ng puno ng kaba ang kanyang puso habang ang mga crew ng eroplano ay nagsimulang magtipon-tipon sa pintuan upang harapin ang problemang iniulat niya. Sir, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ng isang stewardess sa kanya na may takot sa mukha. Tumango naman si Johnny ng mariin pero tila ba'y bumabaluktot ang kanyang boses sa takot na kanyang nararamdaman. Sigurado po ako. Kung makasakay siya sa eroplanong ito, siguradong nasa malaking panganib tayo. Mariing paninindigan niya. Mahahalata sa kanyang boses ang panlalambot pero madiin ang kanyang pagsasalita. Ang lahat ay nasa loob na ng eroplano. Tanging ang matandang babae na lamang ang natitira para sumakay. Papalapit na siya ng papalapit na mukhang wala siyang ka-idea na mayroong ko-question sa kanya. Ngumiti siya ng inosente. Bumati sa mga flight attendant habang pumapasok sa eroplano. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga stewardess. Pasensya na po ma'am pero kailangan naming suriin ang inyong bag. Importante lang po ito, pakiusap.
sabi ng isa sa kanila na sinusubukang panatilihin ang pagiging kalmado. Kumunot naman ang noo ng matandang babae at mababakas ang pagkasama ng kanyang kalooban sa sinabi ng stewardess sa kanya. Halata kasi na hindi niya inaasahan na i-inspeksyonin siya papasok sa eroplano. Iha, gamot lang ang laman ng bag ko. Chinek naman na nila yung bag ko pagpasok ko pa lang sa gate. Depensa niya, habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Habang ang lalaking si Johnny naman ay nakatayo sa malapit. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Naiintindihan ko po, ma'am. Pero may reklamo kaming natanggap at alituntunin po namin na gawin ang bagay na ito. Kailangan niyo pang ipakita sa amin ang laman ng iyong bag. Kung gamot lang naman po yung laman yan, walang problema, hindi ba? Hindi ka po makakasakay sa eroplano kung hindi mo ipapakita ang iyong bag. Pagpapaliwanag ng stewardess. At ang isip ng stewardess na ito ay napupuno na ng takot sa kaloob-looban niya. Nag-atubiling umurong ang matandang babae. Sa ilang sandaling pag-aalinlangan, napagtanto niyang hindi siya makakasakay ng walang inspeksyon. Kaya naman, bigla at nakakagulat, kinuha niya ang baril mula sa kanyang bag at itinutok ito sa mga flight attendant. May baril siya! Sigaw ng mga pasahero. Nagdala ito ng kaguluhan sa lahat. O Diyos ko, mamamatay tayo! Wika pa ng isa. Papayagan niyo akong sumakay sa eroplanong ito o papatayin ko kayo. Malamig na sambit ng babae. Habang binabantaan ng matandang babae ang lahat ng mga tao doon, ay papalapit siya ng papalapit sa pintuan ng eroplano habang hawak-hawak ang kanyang baril. Kung hindi niyo gagawin yung sinasabi ko, babarilin ko kayong lahat dito. Banta niya. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang loob ni Johnny. Lumapit siya sa matandang babae. Ang adrenaline sa kanyang katawan ang nagtulak sa kanya para ilabas ang takot na kanina pa namumuo sa kanyang sarili. Ah! Sigaw niya. Sa mabilis na galaw, itinulak ni Johnny ang braso ng babae papalayo at nakipaglaban upang kunin ang baril mula sa kanya. Muntikan na nga siyang maputukan ng baril matapos ang maikling labanan. Pero nagawa niya pa rin namang itulak ang babae palabas ng eroplano ng buong lakas. Nahulog siya sa sahig ng tulay papasok sa eroplano. Sabay sumigaw si Johnny sa mga stewardess sa takot na kanyang nararamdaman. Bilis, isara niyo na yung pinto! Agad namang isinara at nilak ng flight crew ang pinto ng eroplano. Sa labas, naririnig nila ang mga putok ng baril habang binabaril ng matandang babae ang kanilang sasakyan. Ngunit ligtas naman sila sa loob ng eroplano. Agad namang dumating ang security team ng airport at inaresto ang babae. Siya ay dinakip at dinala papalayo. Ang narinig na nga lamang ng mga pasahero ay ang mga sigaw na unti-unting lumalayo. Habang kinakaladkad naman papalayo sa eroplano ang matanda. Nakatingin ang mga pasahero mula sa mga bintana at masaya sila na nagawa nilang makaligtas. Habang sinusubukan pang unawain ni Johnny kung ano ang nangyari, siya ay umupo sa kanyang upuan. Patuloy pa rin sa pagkabigla na kanyang nararamdaman. Bigla na lamang napuno ng palakpakan at paghanga sa buong eroplano. Ang mga stewardess at pasahero ay nagsimulang palakpakan si Johnny. Pinasalamatan siya sa kanyang tapang. Pati nga mga piloto ay pinuri siya sa intercom. Tinawag siya bilang isang bayani. Mga babaihan at kalalakihan, nais naming pasalamatan ang pasahero na si Johnny Pestini para sa kanyang kahanga-hangang katapangan na ipinakita. Siya ang aming bayani. Magkaroon tayo ng magandang biyahe ngayon. Anang mga piloto. At muli ay nagpalakpakan ng buong eroplano. Nagkaroon man sila ng kaligayahan, subalit hindi naman may tatanggi ang epekto na nangyari sa kanila. Pinilit naman ni Johnny na pakalmahin ang kanyang sarili habang siya ay nasa upuan. Huminga siya ng malalim. Umaasa na magpapakalma ito sa kanyang katawan at isipan. At noong mapagtanto niyang ligtas na siya, ang kanyang biyahe na nagsimula sa nakakatakot na pangyari, ngayon ay nagpatuloy na nga ng ligtas. Nakinilala pa nga siya ng lahat ng mga pasahero doon bilang isang bayani. Habang nagpapatuloy ang biyahe, bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagbulungan at nag-usap-usap ang mga tao tungkol kay Johnny. Hinahangaan siya sa pagligtas sa kanila mula sa panganib. Tapos, oras na para sa pagkain.
Binigyan pa nga si Johnny ng baso ng champagne na karaniwang ibinibigay lamang sa mga pasahero ng first class. Kaya naman mukhang maayos na talaga ang lahat. Matapos ang ilang oras nila sa himpapawid, nakaramdam ng pagkabagot ang lalaki. Pakiramdam niya, gusto niya munang mapag-isa. Kaya naman nagpa siya si Johnny na pumunta sa banyo ng eroplano. Naglakad si Johnny sa pasilyo ng eroplano habang dinadaanan ng mga pasahero na patuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa kanyang katapangan. Pero nakafocus lamang siya hanggang sa makarating na nga siya sa banyo. Nakita niyang nakasara ang pinto nito. Kaya naman sinubukan niya itong katukin. "Tao po? May tao ba dyan?" saad niya habang marahan siyang kumakatok sa pinto. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses sa kabila. "Sandali lang, lalabas na ako," sabi nito. Humingi ng paumanhin si Johnny at naghintay. Nagpatingin-tingin na lamang sa paligid si Johnny habang pinagmamasdan ang mga detalye ng eroplano. Pero dumating na ang oras at tila masyadong matagal na ang tao sa loob ng banyo. Humigit kumulang sa 10 minuto na at naiinip na nga si Johnny. Muli siyang kumatok sa pinto. Ngunit ngayon ay medyo malakas na. "Pasensya na ho kayo pero matagal ka pa ba?" saad ng lalaki. Ngunit bigla, bumukas ng dahan-dahan ng pinto at ang taong nakita ni Johnny ay nagpagulantang sa kanya sa takot at pangamba. "Ay Diyos ko! Paano nangyari ito?" sigaw niya. Habang umaatras na may halong pangamba, muli siyang nabalot ng takot. Ang nakita niya kasi sa banyo ay ang matandang babae na kanyang itinulak palabas ng eroplano. Lumabas ito mula sa banyo na may nakakatakot na ngiti at mga mata na puno ng pagbabanta. Paano ka napunta rito?" bulong ni Johnny. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Lumapad ang kanyang mga mata at nagsimula siyang sumigaw. Nandito siya! Nandito siya!" Mabilis namang tumakbo ang mga pasahero at mga stewardess nang marinig nila ang mga sigaw ni Johnny at nagsimulang tumungo sa banyo. Si Johnny ay unti-unti ring umatras sa takot. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Hawak ng babae ang baril at tinignan siya at ang iba pang mga tao na may masamang ngiti. Sinubukan niyong pigilan ako kanina pero hindi niyo yung magagawa. Pananakot ng babae at itinutok niya ang baril kay Johnny. Sa isang sandaling sobrang takot, sinubukan ni Johnny na umatras. Ngunit bago pa siya makapag-react, direkta siyang tinitigan ng matanda at sinabing, "Ako ang magwawakas sa inyong lahat." At biglang sinuntok siya sa ulo gamit ang baril. Tuluyan ngang bumagsak si Johnny sa sahig ng eroplano. Nawala ng malay habang sumisigaw ang mga pasahero at sinusubukan ng mga flight attendant na kontrolin ng kaguluhan. At biglang nagdilim ang lahat. Nang magising si Johnny, natagpuan niya ang kanyang sarili sa nakakakabang realidad. Nakatali kasi siya sa isang upuan ng eroplano na ngayon ay walang laman at napapaligiran ng mga pulis na nagliliwanag ng mga sasakyan. Ang eroplano ay nakalapag na at ang lahat ng mga pasahero ay tuluyan ng nakalabas. Pero hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Bukod pa dun, ay halos nahihilo pa rin siya. "Ha? Anong nangyari?" tanong niya habang nalilito. Maya-maya pa ay may isang pulis na may seryosong ekspresyon sa muka ang tumayo sa harap niya. Johnny, tignan mo ako," sabi ng pulis habang sinusubukan na kunin ang kanyang atensyon. Si Johnny naman ay sinusubukang maintindihan ng mga pangyayari. Tinitigan ni Johnny ang pulis habang wala siyang malay sa nangyayari. "Nasaan silang lahat?" Sumasakit pa rin ang kanyang ulo mula sa suntok na kanyang natamo. Nanatiling seryoso ang pulis at ipinakita kay Johnny ang isang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Johnny sa gulat. Nakita niya ang larawan nito ay ang larawan ng matandang babae. "Johnny, nakikilala mo ba kung sino ang babae na ito?" Seryosong tanong ng pulis na ang tono ng kanyang pagsasalita ay nagpapahiwatig na sobrang halaga ng sagot ni Johnny. Samantalang si Johnny na nahihilo pa rin ay nanginginig na nagsalita tungkol sa kung paanong sinubukang pasabugin ng babae na ito ang eroplano at kung paano niya ito itinulak palabas. Ngunit wala siyang idea kung paano siya nakapasok sa banyo pagkatapos.
May bomba siya, officer. Papatayin niya kami. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay napupuno pa rin ng takot. Saan? Saan siya? Tanong niya, natakot na takot. Hindi, Johnny. Subukan mong maalala. Tignan mo siya. Subukan mong alalahanin. Pag-uudyok ng pulis sa kanya habang tinititigan ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang lumabas sa isipan ni Johnny ang malalabong mga imahe at hindi niya maintindihan na mapangyari. Tila ba nag-flashback sa kanya ang isang dugoang babae. Ang kanyang muka ay napupuno ng sakit at paghihirap. Sino ang babae na ito na lumitaw sa kanyang isipan? Sinubukan niyang isara ang kanyang mga mata upang takasan ang mga nakakatakot na pangitain na ito. Ngunit patuloy itong lumilitaw. Walang tigil at malinaw. Johnny, ang babae na iyon ay ang iyong ina. Hindi mo ba maalala? Pinatay mo siya. Pagbabalita ng polis. Mabigat ang boses niya. Ano? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Johnny na para bang isang kidlat. Siya ay nabigla habang ang mga alaala niya ay nagsimulang magsama-sama. Bumubuo ng malinaw at nakakatakot na imahe. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Paano niya nagawang patayin ang kanyang sariling ina? Teka, hayaan mong ipaliwanag ko ang mga nangyari. Ang matandang babae ay walang iba kundi ang mismong nanay ng lalaki na si Johnny. Mapagmahal ang nanay niya at alagang-alaga siya nito. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang malaman niyang ang kanyang anak na si Johnny ay nakikisali sa mga teroristang grupo sa internet. Gumugugol nga siya ng napakaraming mga oras sa harap ng kanyang computer. Nagbabasa ng mga forum at nakikipag-chat habang lumalalim na nga ang kanyang paniniwala sa mga conspiracy theory. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nagsimula na ring magbago. Mas madali na siyang mainis kumpara noong una at napapansin na ito ng kanyang nag-aalalang nanay. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang anak. Tinanong ang kanyang mga bagong paniniwala at ang kanyang mga kaibigan sa internet. Ngunit ang lalaking si Johnny, na napuno na nga ang utak ng mga conspiracy theory, ay nakikita na ang kanyang nanay sa kanyang mga mata bilang kanyang matinding kalaban. Sa kanyang baluktot na isipan, ang nanay niya ay nagsilbing isang banta na kailangan niyang pigilan. Isang araw nang tuluyan nang lumala ang sitwasyon, hinarap na siya at kinompronta ng kanyang nanay. Nag-away sila at si Johnny na lubos na nagalit ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na bagay. Pinatay niya ang kanyang nanay. Puno ng pangangamba at takot, tumakas siya sa bahay. Iniwan siya doon. Ngunit kahit pagkatapos na nangyari, nangakong isasagawa pa rin niya ang plano na pasabugin ang eroplanong kanyang sasakyan. Isang idea na nilagay sa kanyang isipan ng mga terorista na kanyang nakakausap sa internet. Ang hindi niya alam ay natagpuan ng kanyang mga kapitbahay ang bangkay ng kanyang ina at agad na tumawag ng tulong sa mga pulisya na nagpatupad ng masusing paghahanap sa kanya. Nagbigay alarma naman sila sa lahat ng mga airport. Sumakay si Johnny sa flight papuntang California na may dalang pampasabog at baril. Gayunpaman, ang kanyang pagkakasala at trauma sa pagpatay ng kanyang ina ay nagdulot sa kanya ng mga halusinasyon. Nakikita niya ang kanyang ina sa lahat ng dako, kahit sa loob ng eroplano. At sa kanyang baluktot na isipan nga, nakalikha siya ng isang kaparehong realidad kung saan ang matandang babae na nanay niya ay isang terorista at siya ang nagliligtas sa eroplano. Tila ba hindi na alam ng kanyang utak kung ano ang tunay at kung ano ang hindi. Ang kanyang masamang plano at ang kanyang mga halusinasyon kapag nakakakita at nakakarinig siya ng mga pasahero na bumabati sa kanya ay pawang halusinasyon lamang. Sa panahon nga ng kanyang flight, pumunta siya sa banyo upang ilagay ang bomba. Ngunit lumala ang kanyang paranoia at biglang lumikha ng imahe ang kanyang isipan na nakaharap siya sa isang matandang babae na may hawak na baril at nagbabanta sa kanya. Wala siyang kamalay-malay na siya talaga ang may hawak ng baril. Siya rin ang pabalang na sumisigaw ng mga katagang, "Papatayin ko kayong lahat!" At pagkatapos ay sisigaw siya ng mga katagang, "Nandito siya! Nandito siya!" Na para bang hindi niya matukoy kung sino ang totoo niyang katauhan. Ngunit ang mga flight attendant at piloto ng eroplano na iyon na sa mga oras na ito ay nalalaman na ang ginawang krimen ng lalaki ay nauunawaan nila
na si Johnny ay ang hinahanap na kriminal ng mga pulis, kaya naman nag-ingat na sila. At habang nalilito pa si Johnny sa kung ano ang realidad, isang matapang na pasahero ang lumapit sa kanya mula sa likuran at sinuntok ang kanyang ulo, na nagdulot sa kanya para siya ay mawalan ng malay. Ang eksena na ito ay parang isang madilim na psychological na thriller na sa mga pelikula mo lamang mapapanood. Sa paglaban ni Johnny, laban sa kanyang sariling mga halusinasyon at sa realidad na pinaikli ng kanyang nababahalang isipan, sa tulong ng matapang na aksyon ng paserong nagpigil ng isang trahedya, natigil ang kaguluhan sa eroplano hanggang sa magawa na nga makababa ng eroplano. Nang makadating na sila sa California, naroon na ang mga pulisya. Naghihintay lamang upang hulihin ng teroristang si Johnny. Nang magising si Johnny, siya ay nasa kustodiya na. Siya ay napapaligiran ng mga opisyal ng batas at ang kanyang paglalakbay na napuno ng pagdidelirio niya at takot ay nagwakas na. Matapos ang magulong pangyayari sa eroplano at bigla ang pagising ni Johnny, unti-unti na ngang nagiging malinaw kung ano ang mangyayari sa kanya. Kinadena siya at dinala papalayo habang iniimbestigahan ng mga pulis ang eroplano. Napuno rin ng emergency crew ang lugar. Ang mga taong nakakita sa terorista na nahuli, lalo na ang mga kasama niya sa eroplano, ay hindi makapaniwala na ligtas sila. Napakaraming oras kasi ang tensyong nabuo sa loob ng eroplano, na sa mga pagkakataon na ito ay malaki ang tsansa na magkaroon ng trahedya. Ngunit sa kabutihan ng Diyos ay wala namang nangyaring masama sa kanila. Sa mga sumunod na araw, lumalim ang imbestigasyon. At dito ay nakita ang pakikisangkot ni Johnny sa isang teroristang group online. Kaya naman nakuhang habulin ng pulisya at hulihin ang iba pang miyembro ng grupo. Nagawa nga nilang mapigilan ang isang malaking grupo na nagpaplano ng mga karahasan sa iba't ibang lugar. Samantala, sumailalim naman si Johnny sa mga pagsusuri sa kanyang pag-iisip. Agad na natuklasan ng mga eksperto na meron siyang seryosong problema sa kaisipan, kabilang ang paranoia. Ang kanyang mga halusinasyon at maling paniniwala ay nagtulak sa kanya na isipin na siya ay lumalaban sa isang banta na hindi naman talaga totoo at tunay. Kinagiliwan ng media at publiko ang kwento ni Johnny na nagdulot para mabuo ang isang diskusyon tungkol sa mental health at kung gaano kahalaga ang mga nakikita natin online. Marami ang nagtataka kung papaanong ang isang karaniwang 37 anyos na lalaki ay napadpad sa ganitong karumal-dumal na landas. At di kalaunan pinadala siya sa isang institusyon para sa gamutan ng kanyang utak. Doon ay kakailanganin niyang manatili ng matagal na panahon upang gumaling, malayo sa mundo na talaga namang sumira sa kanya. Sa ospital na may malamig at tahimik na mga pader, si Johnny ay dahan-dahang naglakad kasama ang mga nurse at gwardya. Kung dati ay puno ng kakaiba ang kanyang isipan at nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo, ngunit ngayon, hinaharap niya ang isang katotohanan tungkol sa kanyang mga nagawa, isang realidad na hindi niya pwedeng takasan. Parang siya ay nasa isang nakakatakot na pelikula, kung saan may hirap malaman kung ano ang totoo at ano ang hindi. At lalo lamang lumala ang kanyang pasakit nang malaman niya na siya ay mananatili doon sa buong buhay niya. Ang mga araw ay napakahaba at malungkot para sa kanya. Makikita niya ang mundo sa labas sa pamamagitan lamang ng nakakandadong bintana. Ngunit alam niya na hindi siya makakabalik na muli sa labas niyang buhay. Minsan kapag siya ay may malinaw na pag-iisip, naiisip ni Johnny kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan at pinagsisisihan niya ang mga masasamang desisyon na kanyang ginawa at ang mga taong nasaktan niya. Ngunit ang pinakamasakit sa kanya ay ang pagkamis na nararamdaman niya sa kanyang nanay na palaging nagmahal sa kanya, ngunit nagawa niya pa ring agawin sa mundong ito. Ngayon ay si Johnny ay wasak na at hinaharap ang isang nakakatakot na kinabukasan dahil sa kanyang mga nagawa. Tuwing gabi, habang siya ay nakahiga sa kanyang maliit na kama, iniisip niya ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap. Ang kanyang mundo ngayon ay napupuno na ng takot na wala ng ibang makakatulong sa kanya. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.